What's up mga papa? Magandang umaga po sa ating lahat mga paps. Nandito po tayo sa second floor na naman para magluto ng ating breakfast. Nagawa na kasi naka-uniform na po ako, nakaligo na. Kasi araw po ngayon na Tuesday. May matika na po tayo sa kawali. Piprito po tayo ng egg. At ito po yung kawali na nabili po natin sa junk shop kahapon. Binyagan po natin. Yan, siraan talaga ito. Wala tayong makakita ng ganitong lutuan sa junk shop ng paps. Pag may nakita po tayo, bili tayo. Mas mura dun. Tayo lang natin ang minute. Tapos ipiprito na po natin 3 egg. Breakfast natin with bread. Yung mainit na po. Ilagay na po natin yung ating egg. Ito yung ating egg. Bali 3 palaman po natin sa bread. Yan, okay na po ito. May luto na tayong egg. Pangatlo na po ito. Ito na po yung dalawa. Ang una po natin. Yun, breakfast na po tayo. Yan, breakfast na po tayo mga paps. Ito na po yung ating egg na niluto sa itaas, sa second floor. Tapos ito po yung ating bread. Yan, brown po siya. Yan, breakfast na po tayo. Breakfast po tayo. Palaman natin yung egg. Yan. Try po muna tayo. Yan, kain po. Unang subo para po sa inyong lahat. Ang sarap. At kagabi mga pap, kaninang madaling araw, habang ako po ay nag-i-edit, patapos na po ini-edit ko, biglang parang may gumagalaw, sabi ko. Tapos maya maya tumunog na po yung cellphone, nag-a-alarm po siya. May lindol po pala kaninang madaling araw, 12:17 ng madaling araw po dito sa Taiwan. Umuga po, malakas po yun, hindi po birong bagyo yun, hindi po talagang simpleng bagyo, ay lindol lang yun. Sobrang lakas po. Sana po safe po lahat ng mga natamaan po ng lindol. Sana po wala pong na-injured, walang na pinsala, walang namatay. Dito po sa Taiwan. Sana po yung puntiray niya sa Tainan. Tainan po yung tama nung lindol. I-search natin. Taiwan earthquake. Ayan po. Aba, 6 pala yung tumamang lindol po. 6.0 earthquake magnitude. Grabe po. Part ng Tainan po ang tumama. Tingnan natin kung kung ilan yung na pinsala. Ito may may mga video po na ito sa Tainan nga po. Sa Tainan, yan. Madami pong gumugusali. May natrap. May natrap po. Lumindol po ng malakas, natrap po sila. Gusali. Lakas po parang tinuyan ito. Pero saglit lang po. Siguro mga 10 seconds, ganyan. May mga ambulansya na. Tainan, mag-iingat po yan lahat mga nasa Tainan. Lalo pa yung mga kapwa natin OFW. Yan po. Yan pa, yung isang grocery store. Nagbagsakan po yung mga yung mga babasagin, ayan. Mga paninda nila. Grabe. Ang lakas po nun. Kasarapan po ng tulog yun. Kasarapan po ng tulog. May 3 na trap. Hindi pa po natin alam kung ano po yung kabuang update kasi mamaya po yung mag-update yung talagang kung ilan po yung injured, ilan yung napinsala. Sana wala naman po. Di ba tulad nung dati na nasa trabaho po kami. Oras ng trabaho. Kalakasan ng nung lindol. Pinakamalakas ko na experience po dito sa Taiwan. Umuuga po yung tubig.
Normal na po dito sa Taiwan yung lindol. Kaya lang, palakas ng palakas yung lindol. Alas 8 na mga paps, simula na po tayo sa ating paglilinis. Maglilinis po kami ngayong buong araw hanggang bukas po ng maghapon, bali 2 days. At yan, busy na rin dito yung katrabaho natin Taiwanese. Tapos ito po yung mga tatanggalin natin, ang ganyan, mga dumi-dumi. Gabi tayo ng pangkuskus. Yan ito, tanggalin natin. Linisan po natin yung mga yan. Tanggalin natin. Ayan po, mga baklas na yung machine. Naglilinis po kami. Linis. Itong tubig po papalitan nyo. Daming pinag-grinder ang dami. Palitan po yung tubig, ito yung mga pinagtanggalan. Yung tubig. Magnet po yan. Poko. Tumakon. Yan, dito busy po. Si Ethan na yan, no? Maglamang spray, walang hongpaw. Bilis na walang hongpaw. Kabilisan. Linis. Yan po, pinagtanggalan ni Ethan, no? Ang dami na. Ikuko na dito, linis din. Oh, niya na, daya. Oh. Namakanchin. Kita, no? Busy. Tayo naman sa ulihan. Tapos na po tayo dito. Linis. Nga po tayo nga. Nandito na po tayo. Tatanggalin po natin yung mga langs-langs na yan. Mamumural na akong labit. Gawang pinang. Nandito po tayo sa may kulihan. Ito po yung ating ano yun. Babaluktot daw. Yan o. Ay, matigas. Yan na po, madilim. Nandito po tayo sa may hulihan. Wala tayong dalang ilaw. Ito, tatanggalin natin yung langis. Pigain natin. Ngayon, oh. Katas-katas. Nakita mo kasi Chinese New Year. Kaya ganito.
Buong Taiwan po yan. Nang naglilinis po ng company. O buong mga Chinese community. Hindi nyo makita. Yan, tapos na po nating linisan yung loob mga paps. Yan, tapos na po. Okay na, nakaskas na po natin yung mga dust. Tanggal na po natin. Yan, okay na po, nalinisan na. Although hindi perfect, 99.9 pa lang. Ngayon naman, punas-punasan po natin. Ito, napunasan na po natin. Ito, tatanggalin po natin ito. Yan, mga dumi. Ito. Ganyan na po natin. Kailangan natin ito. Yan. Para mabilis po matanggal yung mga dumi-dumi. Ito. Ano natin yun. Ganyan po. Ang kapalo. Ayan. 1 taon po ito. Wow, grabing itim. 1 year. Tapos next na Chinese New Year po ulit. Every year. Kinukuha naman po natin yung tubig. Nasali natin dito. May hose po tayo dito. Ayan. Kinukuha po yung tubig. Ayun. Oh, may wala. Sabi na. Yung tubig na natin sa tubig. Sinisip-sip yung vacuum. Linis si tatang doon. Okay lang. Homen. Homen, homen. Sa uli naman. Ay, tayo. Malilimutan yung saksak. Ito kanya to. Sa huli naman po kami. Hulihan. Tara sa hulihan po tayo. Hulihan tayo. Naga. Oh. Ni. Ito panghigop. Ito pangkuha ng tubig. Tagayo.
Sisip-sipin po yung tubig punta dito sa drum. Yan, out na po natin. Alas 5 na. Yan, drive na po tayo. Yan, diretso po tayo sa grocery store mga paps. Bibili po tayo ng mauulam. Tapos, tinaanan po natin yung ating container. Iigiban po natin dito. Mamaya na yan. Pasok ko muna tayo sa grocery. Bili tayo ng mga ulam natin. Dahil ng mga pangregalo kasi magcha-Chinese New Year na po. Pang gift nila. Tapos dito mga pang display. Pang Lucky Charm. Ba, ano to? Tapos yung pinya pang Lucky Charm din. Ganda ng korte Pang palaki. 59. Ito yung 59. 98 pala ito. Lucky Charm. Mga design. Lapit na po kasi Chinese New Year. Sasabaw tayo. Tayo ng ito. Sabawan po natin. Kuha rin po tayo ng alokbati. Yan, ito na po yung nabili natin. Igib na po tayo na tubig. Yan, umigib din si kuya. Igib tayo. Umigib din po. Igiban po dito. Para tayong gagasolina lang. Uulan po. Ang dilim. Sa loob po ng 10NT puno na po ito. Kaysa bibili po tayo ng mineral. Magkano po yung mineral? Nasa 55. 5 ganito na. Okay, puno. Para lang gasolina po. Ayan, drive na po tayo sa bahay. Ayan, uwi na po tayo. Ayan, nandito na po tayo sa dorm. Ayan. Ayan, magsasayang na po tayo. Nandito na po tayo sa loob ng kwarto at nagpalit na po ako ng damit. Ayan, kita nyo mga po yung aking damit. Yan, medyo luwag-luwag na po. Success po yati pag dieta, pag diet, pagbabawas mo ng mga kinakain. Umiiwas po tayo sa mga pampataba. Ayan. Although sabi po nung doktora, pinacheck pa natin is pwede na natin kainin ng gusto natin. Iwasan lang natin yung seafood kasi baka daw tumaas ulit yung uric acid ko. Pero sa mga beef, sa pork, pwede na daw. Sa mga chicken, ganyan. Iwasan daw natin yung seafood. Baka daw bumalik yung pagtaas sa uric acid. Kasi yung seafood daw, mabilis daw yung magpapataas ng uric acid. Yan, saing na po tayo. Brown rice pa rin po. Aligaan po natin ganitong
ano yung ating ganitong kalusugan. Ang gusto ko po yung ganito, magaan. Yan, saing na po tayo. Brown rice pa rin. Yan, kung ano po yung dating ginagawa natin, yun pa rin. Yan, ito na po ating isasaing. Makitubig po yung brown rice. Ating takpan. Tapos okay na po, naisaksak na po natin. Tapos ito na po yung ating mga binili, ating foods. Ating chicken, sasabawan po natin. Siyempre, prutas po tayo. Sibuyas. Ulit tayong Lucky Charm. 10 lang po siya. Since magcha-Chinese New Year, yan. Kabit natin sa pintuan. Pang gulay po talaga to. Hati po itong papalambutin. Yan, sa lababo po tayo. Yan, okay na po mga paps. Nagpapakulo na po tayo dito ng tubig sa ating kaserolang may apoy. Yan, at dito po tayo magluluto sa loob ng kwarto. Tapos ito na po yung ating chicken, yung breast. Tapos yung ating alokbate. Yan, pinapatulo po natin dito sa may ibog. Tapos maghiwa na po tayo ng ating ricado. Yan, sibuyas at luyang dilaw. Luyang dilaw, turmeric, sarap nito sa dalag. Luyang dilaw, ginataan. Bihira lang po ito dito eh. Takpan ulit natin. Ayan yung chicken naman po. Pagod kong maglinis kaysa tayo sa may ginagawa sa production. Pag may takbo pa yung production, nakatayo-tayo lang po kami. Pabantay lang yung machine. Pag yung katulad ng ganun naglilinis, ang pagod. Walang tigil ka kilos. Pero 2 days lang naman po yun. 2 days lang. Yan. Pag kumukulo na po, ilagay na po natin yung ating chicken. Tingnan po natin. Ayan, kumukulo. Ay, nanilaw. Diba po ng luyang dilaw. Lagyan po natin ng kunting asin. Asin. Yan. Okay na po ito. Kunti pa. Yan. Tapos ilagay po natin yung ating chicken. Hindi po natin iginisa para walang mantika. Tapos nagwawala na po dito yung ating sinasaing. Ngayon, puluan na. Yan. Takpan po natin ulit. Kapag medyo luto na po yung chicken, atin po ilagay yung ating alokbate. Puluan na naman. Yan. Ilagay na po natin yung ating alokbate. Nahugasan na po natin to. Yan na po ang luto niyan. Sinabawang manok na may alokbate. Okay. Atin lang po nating maluto. Maulang maluto itong ulam kaysa po sa kanin. Ang ganda ng luya, oh, nanilaw. Pati aking daliri nanilaw. Yan, takpan po natin. Yan, pag kumulo po yan, okay na. Patay na po natin apoy. Yan, ito na po. Kulo-kulo na. Yan. Ayan. Nanilaw na po yung chicken, oh. Tingnan, ay, chicken nga nanilaw. Dinilawang manok. Tikman po natin yung lasa niya. Okay na po yung alat niya.
Baka pati ihi natin ito kulay dilaw. Ang sarap talaga ng alokbate mga paps. Marami pong benefits ang alokbate. Marami pong benefits sa katawan yan. Yan. Okay na po yan mga paps. Off na po natin yung apoy. Pero mga saglit lang. Para lutok. 3, 2, 1. Patay. Yan. Antin na lang po natin yung sinaing. Tingnan natin. Ayun, maluluto na po. Ayan. Luto na po yung ating ulam. Yung ating sinaing kaya. Ayun. Pwede na po. Masandok na po tayo. Sandok. Ayan, kakain na po tayo. Ayan. Ang bango. Nanilaw talaga oh. Bango po. Yan, kain na po tayo. Pero bago lahat, pray po muna tayo. Yan, thank you Lord sa lahat ng blessings. Yan, kain na po tayo ngayon. Gutom na. May orange po tayo. Ang lagaan ng kalusugan. Kalusugan ay kayamanan. Natin hindi ako mahilig sa prutas. Higo po tayo ng sabaw. Importante yung katawan. Ay, importante yung prutas sa katawan. At hindi po ako nagpo-prutas talaga. Prutas ko lang dati saging. Paminsan-minsan lang. Once a week siguro. Nanilaw siya. Pero yung loob niya, yung gitna niya, puti. Mapasaluyang dilaw. Gamot din po yan. Turmeric. Biniblend ko po yan. Tapos iniinom. Yan, kain po tayo. Unang sabo para po sa inyo lahat. Kain po. Ang gutom na. Napalaking subo. Masarap na sabaw minggo. Medyo maikli lang po yung paglilinis namin. Dati 4 days po yung paglilinis. Ngayon ginawa 2 days lang. Tapos yung Friday, kaltas lang po yung sa sahod. May pasok po sana yun. Hindi pa siya yung Chinese New Year. I-start po ng Chinese New Year is yan lang ba? Yung Monday. Yan. Yun lang po yung dating kabila. Monday. At magbabasa na po tayo nun. Sundin po natin si kabila. At speaking of kabila, sa pag-request ko po dito, may nag-message po sa atin. Nakala nila inano natin si kabila, inipasok po natin sa trabaho. Hindi po mga paps, tourist lang po si kabila. May mga nag-message po, gusto nilang mag-request din sa company. Mahina po yung company namin. At minsan nawala po ng pasok. Pag nawala po ng pasok, kaltas. Ang sarap ng sabaw. May mga nagme-message po sa atin sa Facebook page. Ex-Taiwan na daw sila. Tapos, hindi na makabalik sa Taiwan kasi overage na po. Yung iba naman, gusto mag-Taiwan. Yan lang, overage na rin po. Dito po sa Taiwan, pag-apply,
requirements po nila sa agency is, kung di po nagkakamali, nung ako po nag-apply is hanggang 27 years old. Pag yung mga 28, 29, hindi na po nila tinatanggap. Pero pag ex-abroad, tinatanggap po nila yung, nung panahon ko po ito nag-apply mga paps 2009. Yan, ewan ko lang po ngayon kung anong age na po yung tinatanggap ngayon ng agency sa Taiwan. Pag mabot naman 28, 29, 30, 31, 32, yung pataas na yan, hindi na po nila tinatanggap. Pero pag ex-abroad, 28, 29, 30, hanggang 31, yan, tatanggapin po nila pag ex-abroad. Kahit hindi po sa Taiwan. Basta ex-abroad. Yan. Yung mga ano po sa atin, nagme-message, pasensya na po mga paps, may na po yung company. Kaya siguro, hindi na po kuha ng medyo maraming foreign. Kasi yung isang katumbas po ng foreign is 3 Taiwanese. Pag may 3 Taiwanese, katumbas isang foreign. Kailangan mas marami po lagi yung Taiwanese kaysa sa mga foreign workers. Mahirap po maka-apply po dito sa Taiwan. Una, may exam, medical. Tapos, pag overage, hindi na po tatanggapin. Maganda yung kaya po sila lumalapit, alam po nilang kapag may nag-request, wala nang exam. Talagang diretso medical na po. Akala na pinasok ko si Kabeda sa trabaho. Pag may bakante, tingnan natin si Kabeda kung mapapunta natin dito pagtatrabaho. Ulitin ko po, hindi po magwo-work dito sa Kabeda. Tourist lang po siya. Dahil po nag-a-apply ng kababayan natin na gusto mag-Taiwan. Problema nga lang, overage. Kailangan i-request pa ganun. Kaya dahil pong, hindi po sa madami, meron lang. Kaya meron pong mga nag-message po sa atin. Patulong daw. Patulong makapasok. Tapos may isang nagko-comment din pala yung dati nating ka-vlogger na kasama bago pa lang tayo. Si Kabagis Jake. Yan, shoutout sa'yo Kabagis. Isa siyang Ilocano. Nag-a-apply din daw siya. Punta po dito sa tayo ulit. Gusto daw yung bumalik. Kaya lang hindi na daw siya tanggapin kasi may edad na. Matanda na daw po siya. Hindi na pala matanda. Basta may overage na po siya. Hindi na siya tinatanggap ng agency. Hindi na pinapunta. Pero dito sa Taiwan ng Paps, wala pong diskriminasyon. Kahit matanda pa yung nag-apply dito, tinatanggap nila. Hindi ba tulad sa atin, may diskriminasyon. Pag overage, hindi po tinatanggap. Maliban na ako request. Kaya malaking bagay po yung may kakilala po kayo dito sa Taiwan, tapos kung gusto nyo mag-apply, makapunta po ng Taiwan, ang malaking bagay po yung magre-request sa'yo.